So, the message of the Lord this morning is the path to true greatness. In Tagalog, ang daan patungo sa tunay na katanyagan. Okay? So, I have gathered some quotations from the internet. Sabi dito, greatness is living life outside of your comfort zone. Sabihin, ang katanyagan daw, ito yung mabuhay ka ng labas sa iyong lugar na komportable. Ang hirap tagalogin ng comfort zone. Pangalawa, greatness is a lot of small things done well. Ang katanyagan daw, yung paggawa ng mga maliliit na bagay ng may kahusayan. Pangatlo, the greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and in his ability to affect those around him positively. Ang sabi ni Bob Marley. So ano ibig sabihin nito? Ang katanyagan daw ng tao, hindi yung sa dami ng kanyang kayamanan, kung hindi sa integridad at abilidad na maapektuhan yung mga taong nakapaligid sa kanya sa isang positibong kaparaanan. At pang-apat, service to others leads to greatness. Ang paglilingkod daw sa iba, ito ay nagbubunga ng katanyagan. Now, these are worldly definitions of greatness. Sa umagang ito, pag-uusapan natin, ano ba ang definition ni Lord ng greatness o ng katanyagan? Now, let us start. There was parang sabihin natin, commotion among the apostles kasi nagtatalo-talo sila. Sino ba ang magaling sa atin? Sino ba ang tanyag sa atin? Sino ba ang mahusay sa atin? So, isipin nyo na si Jesus, naglalakad na ganyan, yung kanyang 12 apostol, nagtatalo-talo kung sino yung susunod. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, siguro nagbaback out. So, yung ka dyan ako. Nagtatalo-talo kasi pinag-uusapan, sino kaya ang dakila sa atin? Sino ang pinakamagaling sa atin? Siguro iniisip nila, yung isa sumagot, ako, 5 demonyo na palayas ko. Yung iba siguro sabihin, ako, 5 pilay ang napalakad ko. Ako, 3 bulag ang napadilat ko. So, paring ganun yung pinag-uusapan nitong mga apostles na to because they are thinking of who's the greatest among them all. So, the prideful dispute. Prideful. Kayabangan na pagtatalo. So, ang sabi dito, basahin natin, Marcos 9:33-34, dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, anong pinagtatalunan niyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Isipin niyo na lang, mga kapatid. Ang yayabang nitong mga apostol na to, kung mo nakapagpalakad ng pilay, nakapagpalayas ng demonyo, akala nila kung napakagagaling, napakahusay nila. So, nagkaroon ng competition. The disciples argue about who among them is the greatest. Now, their focus is on personal status rather than sacrificial service. Ibig sabihin, dahil nga nagtatalo-talo sila, ibig sabihin, ang nasa puso pala nila, yung katanyagan na personal. Hindi yung sakripisyo na ginagawa nila sa paglilingkod. Maraming mga tao ganyan. Naglilingkod, gumagawa, nagtatrabaho, pero gustong sumikat. Hindi dahil sa gustong maglingkod. Yung paglilingkod, pangalawa lang yon. Kung hindi, ang gusto nila, sumikat. Kagaya nito mga disciples na to. Okay? Pride and competition affect our relationships. Kapag merong kayabangan at merong mga pagtatalo-talo, naapektuhan yung ating relasyon sa bawat isa. Tama ba? Tingnan niyo yung mga taong nakapaligid sa corporate na lang, sabihin, sa trabaho, sa opisina, kahit sa factory, or sa politika. Hindi ba nagtatalo-talo yan? Payabangan, di ba? Kung habang nagpapayabangan yan, nagkakaroon ngayon ng pagtatalo-talo yan. So, dahil nga may pagtatalo-talo, nasisira ang relasyon. Kasi nga, payabangan. Naunuhaan po ninyo. Halimbawa, di ba yung mga politiko, kapag may pinapagawa ng mga daan, kung ano-ano, nakabalandra yung mga mukha, di ba? Pinagawa nito ni Mayor, ni Congressman. Okay? Ang totoo, responsibilidad talaga nila yon. At hindi nila pera yon. Pera yon ng pera ng bayan yon. Kaya mapupuri mo talaga si Mayor Vico Soto Kasi sa kanya, wala yung mga epal-trapal na yan.
Para sa kanya, epal yan eh. Walang nakabalandra mga mukha ng mga politiko na pinagawa ni ganito, pinagawa ni ganon. Naunawaan po ninyo, kaya hahanga ka talaga kay Vico Soto. Iba talaga pagka tunay na anak ng Diyos eh. Sana siya yung maging next president natin. Now, 3 dangers of pride. Number 1, pride leads to conflict. Ang kayabangan, nagbubunga ito ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo. Pangalawa, pride hinders understanding. Ang kayabangan, dahil nga mayabang ka, iniisip mo, alam ko na yan, narinig ko na yan, mas magaling pa ako dyan. So, ang isip mo ngayon, sarado. So, hindi mo ngayon naiintindihan kung ano yung sinasabi ng speaker kasi ang tingin mo, magaling ka pa sa speaker, mahusay ka pa, walang alam yan. Alam ko na yan, narinig ko na yan. Hindi ba? Pride hinders understanding. Pangatlo, pride blocks true discipleship. Ang kayabangan, pumipigil ito para tayo maging tunay na disipulo ni Kristo. Kasi nga mayabang ka, ang Panginoon galit sa mayabang. Ayaw ng Panginoon ng mayayabang, mga hambog, mga mapagmalaki, mapagmataas. Yung iba ayaw ng discipleship. Bakit? Ang feeling nila, alam ko na yan, napaka-basic naman yung tinuturo ni Pastor sa yung TDT. Alam ko na yan, balibaligtarin pa yan. Alam ko na yan. Hindi ko kailangan yan, TDT na yan. 20 taon na akong Kristiyano. Alam ko na yan, kabisado ko na yan. Pero pag binigyan mo ng exams, bokya. Pride blocks true discipleship. Now, second major point, principle of greatness. Basahin po natin, Marcos 9:35-37. 1, 2, 3. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino bang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nitong alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. So tingnan po ninyo ng mga kapatid, itong mga talatang ito, punong-puno ito ng kahulugan. Okay? So, ang Panginoon, mga kapatid, mahilig siya dun sa paradox. Ang paradox, tinignan ko sa Google, ay kabalintunaan. Ewan ko lang, yung mga major in Filipino, kung tama yon. Yun na sabi ni Google, kabalintunaan. So, ano yung pag sinabing paradox? Yung bang, sa unang bugso, akala mo, mali. Pero pag pinag-isipan mo, may katotohanan. Kagaya, di ba, nung sinabi ko ng preaching ko last time na ang sino man naghahanap ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit, ang mawalan ng buhay para sa akin at sa Ebanghelyo, ang makakasumpong nito. That is a paradox. Ito, nagbigay na naman ng Panginoon ng paradox. Ang sabi niya dito, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. O tingnan ninyo, paradox ang tawag dyan. Kabalintunaan. So, 3 bagay ang gusto ituro sa atin ng Panginoon. 3S. Ano yung 3S na yan? Una, service. Again, sa verse 35, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So, ano yung message ni Jesus to the apostles? Greatness in God's kingdom is measured by being a servant to all. Ang kadakilaan o katanyagan sa kaharian ng Diyos ay nasusukat ng pagiging lingkod ng lahat. Naunawaan po natin. So, ano yung application dito? Una, embrace a servant's heart in our daily lives by being humble and not proud, boastful, and a prima donna. Ano ibig sabihin nito? Yakapin mo yung puso ng isang tagapaglingkod sa araw-araw na ginagawa mo sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba at hindi ka mayabang, hindi ka hambog, at hindi ko alam sa Tagalog ng prima donna bossing, no? Pabibo, palautos. Ito yun Yung mga prima donna. May kilala ba kayong mga kaibigan ninyo na mga palautos? May kakilala ba kayong ganyan? Di ba, nakakatuwa ba yung mga taong palautos?
Di ba? Nakakaano yun nakaka-turn off, nakaka-turn off. Lalo na kung uutusan mo yung nag-uutos sa'yo, mas mababa sa'yo. Boss, pakitimpla mo ako ng kape. Okay sana kung halimbawa, yun talagang boss mo, tapos ikaw, empleyado. Okay lang yon. So, mga kapatid, as a servant of the Lord, as a Christian, as a believer, as a child of God, iwasan natin yan, yung kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas, yung palautos. Kung kaya mong gawin, gawin mo, wag mong iutos. Kasi nakakasama ng loob yan doon sa mga inuutosan mo. Susunod nga yan, pero nag-iipon ng galit yan. Bigla nalang sasabog yan, parang bulkan. Naintindihan natin? Okay, pangalawa, true humility means knowing yourself, accepting yourself, by being yourself, your best self, and giving up yourself for others. Ano may sabihin nito? Ang tunay na kababaang loob ay yung pagkaalam kung sino ka, pagtanggap sa sarili mo, pagiging ikaw yung pinakamahusay na ikaw, your best version of yourself, at pagbibigay ng sarili mo sa iba. At hindi tayo namimili ng tutulungan. Hindi tayo namimili ng kakaibiganin. Dahil ang Panginoon, ang kinaibigan niya talagang yung mga mahihirap, yung mga may sakit, yung mga walang maipagmamalaki sa buhay. Yun ang talagang paborito ng Panginoon na kausapin. In fact, yung mga mayayaman, ang sabi niya sa Lucas 18, ang mga mayayaman, mahirap pumasok sa langit yan. Mas madali pang pumasok ka isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa pinto ng langit. Bakit? Kasi maraming mayayaman, yung kayamanan nila, ang kanilang Diyos. Kaya nga, yung iba siguro sa atin dito, hindi tayo pinapayaman ni Lord Kasi sa konting kayamanan, nakakalimutan natin si Lord. Inuuna natin yung mga businesses, inuuna yung mga trabaho. Paano kang pagpapalain ni Lord? Sa mga simpleng bagay, hindi mo mapagbigyan ng Panginoon. Sunday na nga lang, ninanakaw mo pa kay Lord. Ilang oras lang? 2 oras lang pagkalinggo, ninanakaw mo pa? Paano kang pagpapalain ng Diyos niyan? So, kaya mga kapatid, ibig sabihin, yung humility, you will give your best self in serving others in the name of the Lord. Now, the world's philosophy is that you are great if others are working for you, but Christ's message is that greatness comes from serving others. Ibig sabihin, yung sa tingin ng mundo, ang pagiging sikat, pagiging tanyag, pagiging dakila, yung maraming tao na sumusunod sa iyo, maraming tao na pinaglilingkuran ka. That is the world's standard of greatness, but not in the Lord. Kasi sabi ng Panginoon, greatness comes from serving others. The more you serve, the more you become great. Okay? So the key word here is servanthood. Okay, repeat after me. Servanthood. 3 times. Servanthood, servanthood, servanthood. Ano sabihin ng servanthood? Paglilingkod. Pagiging tagapaglingkod. Okay? Now, itong si Viktor Frankl, isang Austrian Jewish physician, nakulong siya, hinuli siya ni Hitler noong World War II. Kasi nga, lahat ng mga Hudyo, lahat na may dugong Hudyo, noong World War II, talagang pinagpapapatay ni Hitler. Isa siyang doktor. Now, nung nasa concentration camp sila, ay tinulungan niya yung mga kapwa niya na mga may sakit. Pero according to his observation, naisulat niya sa kanyang best-selling book na Man's Search for Meaning, over 16 million copies sold. Ang sabi niya, he said, those people who kept their strength and sanity the longest were those who tried to help other prisoners and share what little they had. Their physical and mental condition seemed strengthened by their friendliness, compassion, and focus on something other than themselves. Sa Tagalog, naobserbahan ni Dr. Frankl na yung mga kapwa niya mga bilanggo na tumutulong sa iba, yun yung mas mahaba ang itinagal at hindi namatay sa concentration camp. So, ibig sabihin yung mga kapwa bilanggo na nagpapakita ng pagkakaibigan, nagpapakita ng pagtulong,
Ang focus kasi nila, hindi sa sarili nila. Ang focus nila sa ibang tao. That's why, nakatagal sila, they were able to sustain, they were able to withstand all the trials and the troubles in the concentration camp hanggang sa natapos yung World War III, World War II, kakaunti sa kanila ang namatay. Mas maraming namatay yung mga hindi natutong tumulong sa iba. So kaya mahalaga mga kapatid na tayo, hindi ka selfish, hindi ka sabihin yung at laging iniisip mo, anong makukuha ko dyan, anong mahihita ko dyan, anong mapapala ko dyan, ano ba meron sa akin dyan. Hindi yun eh. In fact, ang sabi ni JFK, one of my most favorite quotation, sabi niya, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Paborito kayang quotation yan ni JFK. Ilagay natin sa church. Ask not what your church can do for you. Ask what you can do for your church. Kung ganyan ang prinsipyo nating lahat, nako, the church will grow. This will be a mega church. Anong magagawa ko para sa simbahan? Kung ganyan ang tanong nating lahat, I'm telling you, this will be a mega church. Now, in application, ministry energizes contrary to the great fear that resources will be depleted if we help others. So parang iniisip daw natin na kapag tayo tumulong sa iba, tayo ang mawawalan, tayo ang mauubusan. Hindi. Kasi habang tumutulong tayo sa iba, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, ang Lord supply ng resources sa atin. Naunawaan po natin. Hindi ka mauubusan. Ganun din sa pagbibigay. Pag lagi kang nagbibigay sa mga taong nangangailangan, nakita ni Lord ang puso mo, God will supply you the resources in order to give to others. Kaya nakakatuwa yung mga Kristiyano na kapag kalimbawa may mga fundraising, talagang are open sa mga fundraising. O kaya sa pagka may mga nangangailangan, mga may sakit, merong mga na-ospital, unang-una na nagbibigay, nako, yan ang mga gustong-gusto ni Lord. Pero yung mga makukunat, nako, huli kayo sa listahan ni Lord. Okay, the message of Jesus to his apostles, symbol. Ano yung symbol? Ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay akong tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin na hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. So ang Panginoon, ang ginawa niya, dahil nga yung mga disipulo, mga apostles, nagtatalo-talo. So ang ginawa ng Panginoon, tinawag niya yung isang bata, ang sabi ng mga Bible scholars, yung anak ni Pedro, yun ang tinawag niya, kinalong niya. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man tumatanggap sa isang bata na kagaya nito, alang-alang sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. So, yung symbol ng isang bata. Ano ibig sabihin nun? The message of Jesus is, the child represents humility, dependence, and low status. Yung isang bata raw, kinuha ni Jesus yan as a symbol na nagre-represent ang isang bata ng kababaang loob. Kasi nga, ang mga bata, walang parang inosente. Dependence to God. Nagtitiwala yung mga batang yan, laging umaasa sa magulang, di ba? At yung mga batang yan, mababa ang kalagayan yan, walang maipagmamalakihan sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang tumatanggap sa isang bata tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. So, ano po ibig sabihin nito? There are two interpretations. Pakinggan po ninyo. Number one, we must cultivate childlike humility, dependence to God, and openness to God's will. Sa Tagalog, dapat nating linangin sa ating buhay ang isang pananampalataya o kababaang loob na kagaya ng isang bata na walang maipagmamalaki sa kanyang sarili, hindi mayabang, hindi mapagmataas, kung hindi laging nagtitiwala sa Diyos, laging umaasa sa Diyos at bukas sa katuruan ng Diyos. Di ba yung mga bata, pagka sinabi mo, huwag niyong gagawin yan. Di ba? Normally, ang mga bata, madaling maniwala, di ba? Madaling sumunod. Yung mga bata, maliban lang talaga, yung mga batang spoiled. Pero yung mga bata, normally, madaling sumunod yan sa magulang. Yun ang gusto ng Panginoon. Itong mga batang ito, dapat kagaya din natin. Marunong tayong sumunod sa Panginoon. Then, pangalawang interpretation, we must give special importance to children and the less
importunate. Ibig sabihin, bigyan daw natin ng panahon yung mga bata at yung mga tao na walang maipagmamalaki sa buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Tulungan ninyo itong mga taong ito, tulungan niyo yung mga bata, tulungan ninyo yung mga taong walang maipagmamalaki sa buhay. Huwag kayong mamimili ng mga tutulungan. Unahin ninyo yung mga taong mahihirap. Unahin nyo yung mga taong lubog sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Now, so those are the two interpretations. Meron pong isang diakono sa isang simbahan, ang sabi niya, sa Boston po ito, I cannot speak in prayer meeting. I cannot do many other things in Christian service, but I can put 2 extra plates on my dinner table every Sunday and invite 2 young men who are away from home to eat with me. So in Tagalog, sabi niya, hindi ko kayang magsalita sa prayer meeting. Parang sabi niya, hindi ko kaya yung mga ginagawa ninyo eh. Pero isang bagay yung pwede kong gawin. Pwede akong mag-imbita ng 2 kalalakihan na kabataan tuwing Sunday at isasama ko sila sa hapunan. Ganun nga ang ginawa niya. Sa loob ng 30 taon, every Sunday night, 2 extra plates, 2 extra young men ang pinapakain niya. Nung siya ay namatay, ang sabi dito, napakarami ang nakipaglibing sa kanya na kalalakihan, mga kabataan kalalakihan. 150 ang nakipaglamay, nakipaglibing sa kanya. 150 na kabataan na nabago ang buhay dahil dito sa lalaking ito, dahil ang kanyang ministry, the gospel of the extra dinner plates. Ano pa ibig sabihin mga kapatid? Maaring hindi mo kayang magsalita kaya ng ginagawa ko. Maaring wala kang leadership ability. Hindi mo kayang mag-lead ng Bible study kasi hindi naman lahat binigyan ng Diyos ng kapasidad na mag-lead ng Bible study. Pero, pwede kang maglingkod sa Panginoon sa kaparaan na nakaya mo. Naunawaan natin, ano ba yung kaya mo na pwede mong ipaglingkod sa Diyos? Diyan ka huhusgahan ng Panginoon. Alam niyo, pagdating natin sa langit, hindi naman tayo husgahan ng Diyos doon sa isang bagay na hindi niya pinapagawa sa atin. Naintindihan niyo ba? Huhusgahan tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na kaya nating gawin pero hindi natin ginawa. Naunawaan po ninyo. Okay? Ano ba ang kaya mong gawin para kay Lord? Kung ano yung kaya mo, kung ano yung talento mo, kung ano yung gift na meron ka, ano yung kahusayan na meron ka, gamitin mo yan para makapaglingkod ka sa Diyos at makatulong ka sa mga taong nangangailangan. The gospel of extra dinner plates. Pero mahalaga din mga kapatid na yung mga bata, kailangan talaga bigyan natin ng pansin. Kagaya ng ginangyari nga na Vacation Bible School, mahigit 30 bata yon na naturuan. Okay? Panoorin po natin itong short na video na ito. You want to build a church today? You want to fill up a church? Protect the children. Parents are frightened. They're terrified. They're fearful. They don't know what to do. I've never seen anything in all the years that I've been in ministry, over half a century here at Grace, like the fear factor in the minds and hearts of parents today over what awaits their children. So if you can build an effective ministry for children, you're going to be the place where everybody wants to be. Okay. So, si John MacArthur is one of the most respected pastors all over the world. And I highly admire si John MacArthur. Yung kanyang mga commentaries lagi kong binabasa. Napakahusay po niyang tao na yan. Yung sabi niya, kailangan bigyan pansin yung mga kabataan. Kapag ka binigyan mo ng pansin yung mga kabataan, ang sabi niya, people will come to your church. Kasi nga, sa panahon natin ngayon, in danger na ang mga kabataan. Tingnan po ninyo, ang mga bata, 10 years old pa lang, marunong nang magmura. O marunong nang gumawa ng krimen. Mga kriminal mga juvenile criminals. Di ba yung mga bata nga, 10 years old, 11 years old, 12 years old, alam na yung sex Grabe ang mga kabataan ngayon. Naintindihan niyo po? So kaya dapat bigyan natin ng pansin yung mga kabataan
imbis na puro kabalbalan ang natututunan niyan, turuan natin ang salita ng Panginoon. At yung mga magulang, kapag nakita yung mga anak nila na tumitino, kung maayos ang buhay, at nabibigyan ng pansin, natuturuan ng salita ng Panginoon, sino bang magulang ang ayaw na yung mga anak niya matino? Sino bang magulang ang ayaw na yung anak niya natutuwid ang buhay? Nainunoan po ninyo? Abnormal na lang yung mga magulang na kapag yung anak niya nagmumura, tuwan-tuwa Abnormal na lang yung mga magulang na kapag yung anak niya gumagawa ng kasalanan, bully sa school, tuwan-tuwa. Sige pa anak, mambugbog ka pa. Ang galing ng anak ko magmura, ang luto, ang sarap pakinggan. Ulitin mo nga anak, ulitin mo pa nga. Abnormal yung mga magulang na gano'n. Wala sa tamang pag-iisip. Now, the message of Jesus to His apostles, again, pangatlo, submission. At ang sino mang tumatanggap sa akin na hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. So, ano ibig sabihin nito? When we submit to the Lord Jesus Christ, we are also submitting our lives to the Father. So, submitting to Jesus is submitting to the Father, and it results in service to the children and to the less fortunate. Ano ibig sabihin nito? Kapag ikaw nag-submit ka sa Panginoon, nag-submit ka sa Ama, tinutulungan ka ng Panginoong Diyos na binibigyan ka ng kapangyarihan, ng kalakasan, para makatulong ka sa mga bata at sa mga taong kulang sa kapasidad, the less fortunate. Okay? Now, God is looking for more servants because servanthood is the path to greatness. Okay? God is looking for more servants in our church. Now, in life application, ano ba yung servants na hinahanap ng Panginoon? Ano ba ang karakteristik ng isang servant? Number one, selflessness. Okay? Jesus teaches that true greatness comes from serving others selflessly, not seeking personal recognition or status. Ibig sabihin, selfless, hindi selfish. Pag selfless ka, ibig sabihin, hindi ka makasarili, kundi yung sarili mo, ipinagkakaloob mo sa iba, ginagamit mo yung sarili mo para tumulong sa iba. Pangalawa, encourage with kindness. Like Jesus, lift others up with words of kindness and encouragement, motivating them to grow in faith and love. Sabihin, magbigay ka ng kalakasan or encourage, palakasin mo yung mga tao, bigyan mo ng payo ng may kabutihan. Lalo na yung mga taong naguguluhan, nabibigatan sa buhay. Pangatlo, respect. We should respect and value everyone regardless of their status or position in society. Paggalang. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming kabataan, mga bastos. Maraming kabataan ngayon, hindi kagaya noong 20 years ago, magagalang. Ngayon, ang mga kabataan ngayon, talagang sobrang nasa kultura tayo ng kabastusan ngayon. Dapat yung ibalik natin yung kultura ng respect sa mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon, bihira na yung mga namumupo. Nako, nagpapanting-anting ako pagka may kausap akong mga bata na hindi marunong mamupo Gusto ko hilahin ang mga dila Sabi ko, ano kaya tinuturo mga magulang nito? Respect. Hindi ba? Tingnan ninyo. Pag nanonood kayo ng K-drama, di ba? Ang tinitingnan nila yung age di ba? Kung sino yung mas bata, dapat kahit nga 1 taon lang ang tanda Yung pananalita, may respeto. Kaya nga pagkaliwa, nanonood ako minsan ng K-drama, may nag-uusap na, ano bang edad mo? Bakit ganyan ka magsalita? So, ang mahalaga sa kanila yung respecting yung age gap. Sana sa atin ganun din. Ibalik natin yung mga po at opo. At respetuhin din natin yung mga taong walang kapasidad sa buhay, hindi dahil sa mahirap, hindi natin bibigyan ng respeto. Pangapat, value humility. True greatness comes from humility, not seeking recognition of status, but rather serving with a humble heart. Yung kababaang loob. Alisin natin yung kayabangan, kahambugan, yung laging pinagmamalaki yung achievement mo, pinagmamalaki mo yung yung narating mo. Huwag ikaw ang pumuri sa sarili mo. Hayaan mo ibang taong pumuri sa'yo. Ito, mag-ingat tayo sa mga patotoo, Baka yung mga patotoo natin, imbis na patotoo, si Lord ang itataas, tayo itinataas natin yung sarili natin.
Hindi nalulugod ng Panginoon dyan. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 1, verse 31, if you boast in the Lord. Kung ikaw ay magmamayabang, ipagyabang mo kung ano yung ginawa ni Lord sa'yo, hindi yung ginawa mo para kay Lord. Ano unawaan natin? Ano ba ang ginawa ni Lord sa akin? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa akin? Hindi yung ito yung ginawa ko para kay Lord. Ang dami kong ganito. Tandaan natin, sa mga patotoo, ingat tayo. Baka sarili natin na itataas natin. Okay? And action. True servanthood involves taking action to meet the needs of others, not just having good intentions. So, ibig sabihin, hindi ka lang yung bang, ang sarap tumulong, nakakaawa naman itong mga taong ito. Pero hanggang ganun ka lang. Hanggang isip ka lang, pero wala kang ginagawa. Samahan mo ng aksyon. Now, nurture with love. Linangin mo ng may pag-ibig. Jesus called us to nurture and care for others with genuine love and compassion. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat may kasamang pag-ibig. Naunuhaan po natin, hindi tayo nagbibilang ng points, hindi tayo nagpaparamihan ng nagawa. O hindi, kapag ka naglilingkod tayo sa Panginoon, kung may pag-ibig yan, kahit na isa, dalawa, tatlo lang yung nagawa mo na yan, pero puno ng pag-ibig yan, mas malaki ang points mo sa langit kesa doon sa 20 yung nagawa mong kabutihan, pero wala namang pag-ibig dahil ginawa mo yan para sumikat ka. Pero kung ginawa mo, kahit konti lang ang nagawa mo, pero ito'y ginawa mo ng may pag-ibig sa Panginoon at talagang may pag-ibig sa kapwa, ang laki ng puntos niyan. Teachability. A servant is teachable and willing to learn from others. So, bilang bata, ang sabi ng Panginoon, gayahin niyo itong mga batang ito. Ibig sabihin, dapat marunong tayong sumunod, handa tayong ma-correct, maitumpak, handa kang pagsabihan. Hindi yung sumasama ang loob natin kapag ka napagsasabihan tayo, nagmamaktol ka, nagtatantrums. Bilang anak ng Diyos, listen to this, kapag ka ikaw, hindi ka marunong sabihan, hindi ka marunong pangaralan, kapag pinangaralan ka, nagmamaktol ka, nagtatampo ka, umaalis ka ng church, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Tingnan niyo si Peter. Alam niyo, among the 12 apostles, si Peter ang pinakamadalas pagalitan ni Lord. Hindi ba? Sinabihan nga si Peter na, demonyo ka, pumunta ka sa likod ko. Sinabihan walang ibang disciple or apostle na sinabihan ni Lord na, Satan, get behind me, Satan. Sinabi ni Jesus yung, kanino sinasabi? Kay Peter. Pero si Peter hindi sumama ang loob. Sinabihan siyang Satanas ni Kristo. Why? Because Peter was teachable. Naintindihan natin. Kapag hindi tayo marunong sabihan, hindi ka marunong turuan, hindi ka marunong pangaralan, wala kang mararating. I'm telling you, wala kang mararating. Kasi dapat marunong kang pagsabihan. You must be teachable. And pinakahuli, sacrifice. Ultimately, being a servant involves a sacrifice, giving up our own desires and comforts for the sake of our love for God and His mission. Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, tandaan nyo po ito may kaakibat ito na sakripisyo. May mga pagkakataon na sasabihin sa inyo ni Lord, anak, hindi ko gusto yung kurso mo. Ito ang gusto ko para sa iyo. Anak, hindi ko gusto yung trabaho mo. Ito ang gusto ko para sa iyo. Anak, hindi ko gusto yung desisyon mo na yan. Ito ang gusto ko para sa iyo. Sinasabi ng Panginoon, anak, hindi yan ang ministry na gusto ko para sa iyo. Ito ang gawin mo. Naunuhan po natin. Alam mo, sabihin ng iba, ako, pastor, gusto ko talaga, gusto ko talaga sa praise and worship ako Gusto ko talaga, magpagamit kay Lord sa praise and worship. That is good. Kung yan ang kalooban ni Lord sa iyo. Pero kawama, ang kalooban ni Lord sa iyo, mag-missionary ka, o mag-mission ka, o yung mga kapitbahay mo, dalhin mo sa Panginoon, yung mga kaklase mo, dalhin mo sa Panginoon. Aanhin natin yung napakarami natin dito sa praise and worship. Natutuwa ako, ang dami nating mga trainees ngayon. Aanhin natin yung napakaraming manunugtog, napakaraming mga singers.
hindi naman nag-iebanghelyo. Naunawaan natin, sino ang kakantahan ninyo? Sino ang tutugtugan ninyo? Hindi naman natin ginagawa, sinasabi ni Lord na go and make disciples. So sa paglilingkod sa Panginoon, there is sacrifice. Now, itong yung libro na Something to Smile About ni Zig Ziglar, one of the best devotional books that I have read. Paborito ko tong kwento na to. Now, yung isang sociology class na pinag-aralan nila yung 200 young boys sa mahirap na lugar sa Baltimore, Maryland. So pinag-aralan nila yon, inimbestigahan nila. Ang sabi nila, sa 200 young boys, sabi niya, wala ito. Walang mararating itong 200 young boys na to according to the sociology class. Kaya lang, after 25 years, another sociology professor, ang ginawa niya, tracer study, ibig sabihin, trinace niya yung 200 young boys. Kung ano na nangyari? Totoo ba na walang narating itong 200 young boys na ito? So, he was able to locate 180 boys out of 200. He discovered that out of 180, 176 became doctors, lawyers, successful businessmen, etc. So, nung tinanong nitong sociology professor na ito, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo naging successful? Ang sabi nung lahat na sinabi, there was this teacher. Lahat sinabi, there was this teacher. There was this teacher. Meron kasi po kaming teacher eh. Meron po kaming guro eh. Lahat yun ang sagot. There was this teacher. So, hinanap ngayon ng professor, sino ba tong teacher na to? So, nung nakita niya, tinanong niya, ano bang ginawa mo dito sa mga batang ito? Bakit naging successful? Ang sabi ng teacher, I just love those boys. Minahal ko lang itong mga batang ito. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Alam niyo, pinapanood ko yung Vacation Bible School, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, itong mga batang to, itong mga future president ng Pilipinas. Ito yung mga future businessmen. Ito yung mga future na magpapatayo ng simbahan. Future missionaries. Future engineers. Future lawyers. Future doctors. Mabigyan lang ng chance itong mga batang ito. Mapalaki lang yung tama. Sigurado magiging matagumpay ito. Pararangalan ang pangalan ng Panginoon. Kaya, let us love the children. Let us give them the love that comes from God. They are the future. They are the next generation. Kapag hindi natin inilagaan ang next generation, what will happen to the future? Naintindihan natin. Kailangan natin mag-invest sa next generation. Yung mga kabataan natin ngayon, we have to invest love, time for the young people because they are the next leaders of our church. Ang sabi sa Efeso 4:11, 12, ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo, at ang ilan ay maging pastor at mga guro. Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So tingnan ninyo, kami mga pastor, ang sabi dito, kami ay tinawag ng Panginoon upang ihanda ang mga banal. Sino yung mga banal na yan? Kayo. Ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Ang simbahan. Naintindihan natin? That is why I have an obligation, you have a responsibility to build up the church of the Lord. In conclusion, ang sabi dito sa Mark 10:45, basahin natin, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ano ibig sabihin nito? Kung si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At yung kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Sino tayo para hindi natin ibigay ang buhay natin sa paglilingkod? Sino tayo para hindi magpagamit sa Panginoon? Kung si Kristo binigay niya ang kanyang buhay doon sa krus, hindi ba natin kayang ibigay ang buhay natin para sa Panginoon? Para makapaglingkod upang ang kanyang simbahan ay lumago, tuwibay?
Naunuhan po natin, you have a responsibility. We all have a responsibility. We have the responsibility to serve the Lord and His church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ano po tayo? Hallelujah. Oh Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, I pray, God, that you will raise up an army of servants in Jesus' name. Lahat po kami dito magpapagamit, maglilingkod. Hindi lang kami manonood, kung hindi magpapagamit kami, Panginoon, sa anumang kapasidad na nais mo na kami ay maglingkod sa iyo. Lord, we will become servants for the glory of your name, Lord Jesus. Tutugon kami sa iyong panawagan. We will serve the Lord. In Jesus' name, together with our family, we will serve the Lord. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah.